ating executive secretary. Kaya sir, ngayon sir, ako sir na nananawagan. Sana sir, maawa po kayo. Kasi sir, Pilipino man tayo lahat. We are all nationalistic. Mayroon tayong patriotism sa ating bansa. At higit sa lahat sir, yung hustisya ay lalo-lalo na sa inyo sir. Nandyan talaga yung hustisya sa inyo. On the line, walang iba kundi si Colonel Roberto Rivas, ang retired Philippine Army po natin sa KOJC. Magandang umaga. Magandang umaga. Colonel Rivas. Magandang umaga po. Magandang Master umaga, Judean, Sherry and Ay, Sheena. good morning po, Master Judia, saka yung iba po pang sama dyan. Sige po. Kuhan lang ngayon, nagpa-prayer pa. Sige lang, sige, oo. Yes, Sir Rivas, kamusta na po ang kalagayan ng ating mga kasama dyan sa KOJC compound? Update po sa ating mga kasama dito sa taga-subaybay sa ating special coverage. Marami naman ang nag-update sa inyo kanina pa. Sila Admar, sila Brenda. So ako, iba lang ang i-kuhan ko ngayon, i-update o iba lang na i-broadcast ba o panawagan. Go ahead po. Kasi gusto ko lang manawagan sa kay Secretary Lucas Bersamin, yung Executive Secretary ng Presidente, yung dating boss, yung Secretary of National Defense, si Secretary Teodoro Gibo, Gilbert Gibo Teodoro. Kasi dati na rin ako nagsalita ng tungkol sitwasyon. Pinaalam ko na rin sa Armed Forces at sa Philippine Army. Pero kasi sa nangyayari ngayon, dapat Sir Lucas Bersamin, Sir Gibo Teodoro, Sir, kayo po ang pillars of justice. Kayo po ang hustisya. Kasi kayo po ang institusyon. Imagine, sir, ikaw, sir, Sir Lucas Bersamin, grabe ang pagtingala ko sa inyo, sir, dahil 10 years po kayo dyan sa Supreme Court, sir, at naging Chief Justice. So ngayon, sir, ang panawagan ko, sir, alam ko kayo ang hustisya, pati si Sir Gibo Teodoro, dahil bar top nut, sir, ito. Institusyon po kayo, lahat, kayo po ang batas, lahat ng kalit-litan dyan. Katulad ko rin po dahil 10 taon po ako ng assign ng Task Force Davao. Sabi nila, institusyon na ako dahil alam ko na po yung mga lahat-lahat ng pasikot-sikot kung papaano i-maintain yung anti-terrorism at dito sa mga threat sa Davao City. Kaya ngayon po, magsusumbong lang po ako sa inyong dalawa po, sir. Nakita nyo naman po, ito po, hindi ito sa media, hindi ito po sa TV5, hindi po ito sa GMA o anong media, sir. Ito po isusumbong ko with evidences. Covered po ito ng mga video. May elements of time po ito, makikita sa video ano man ang nangyari. Kaya alam ko po sa ebidensya kayo naniniwala. Dahil institusyon po kayo ng hukuman. Nakita po natin yung simbolo ng hukuman, sir. Balanse at yung hustisya may piring, walang tinitingnan. Balance po. Kaya po, sir, lalo na kay Secretary Gibo Teodoro, sir, noong 2010, nung nagbisita po kayo sa Task Force Davao, ako po yung executive officer doon, sir. Ina-idol po kayo namin. Kaya kay Secretary Bersamin,
Secretary Teodoro. Hindi po ako naniniwala na sabi na bili na kayo o ano pa man ang sinasabi nila. Laki po ako nung enlisted man pa po ako nung Sarinto sa Samar. 8 taon ako doon. Naging intelligence sergeant po ako sa community, intelligence community pa ako. Kaya hindi po ako basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Dadaan muna po yan sa proseso. Ang informasyon po, raw lang yan, mga raw, hindi pinapaniwalaan hanggang magiging iwan information, magiging intelligence report po. Kaya po ngayon, mula po, alam nyo naman po siguro, mula ng June 10, wala na pong hustisya. Nakita nyo naman po yung report ng pulis. Specifically, si Police Colonel Santiago doon sa Bob. Just imagine, sir, hindi yung kalagayan ng military. Yung sabi niya, yung intelligence estimate niya, dahil 300 daw ng mga pulis, yung pinadala niya doon, because the land area is 700 hectares, square meters pa pa. Kaya nga, may 2 namatay na hindi kasali doon na mga minority na yung pagkandak nila ng operasyon inhuman. Tinadyakan yung alas 3:45 pa yata yun o ano. Tapos pinasok naka full battle gear. Hindi naman po yung laban. Isa lang po yun, no? Tapos nakita naman po natin, sir, nagsusumbong po ako sa inyo dahil kayo po ang hustisya. Nakita po natin kung paano rin sila kinandak ang August 24 sa pangunguna ni General Torre. So, doon pa lang po sa umpisa sa negosasyon sa harapan ng kausap niya po si Attorney Torion na hindi magsisinungaling yung video. Sabi niya, Yes. hindi ipinyo ng debate. Whether you like it or not, binigyan niya po ng ultimatum. 30 minutes, papasok kami o ano, kung ayaw mo sa gusto. Tapos, yun nga po ang nangyari. Walang hustisya na doon dahil kayo po, alam niyo po yung warrant of arrest. Isang tao, yung address sa Pasig. Tapos po, ganito na ang nangyari hanggang ngayon. 8 araw na po. Hindi na po ito makatarungan, sir. May buhay na po din isa na namatay. 51 o aywan ko lang kung ilang 51 ba yun yung injuries. So dahil sa kagagawan ng maling hustisya, lulis na ang ginagawa nila. Kung isa-isahin mo, sir, hindi basta-basta yung ginawa ng mga kapulisan dito. Kasi sa panahon namin, nang kami pa yung nasa combatson pa ako, tama yun. Search and destroy. O tama ba sa kumbatante? So, pagdating doon, lahat may namatay, both sides, sa kaaway at saka sa amin. Pagkatapon, destroy. Para hindi nila mabalikan pa yung kampo nila. Tama naman yun kalaban yun dito, in-apply po. Nako, in-apply sa simbahan, sa eskwelahan. Grabe. Search and destroy lahat. Mapasok ka sa bawat kwarto dito. Kwarto ng babae, kwarto ng eskwelahan, yung banat mo, CQB. Ano ba yung tactical movement na kakumbat? Ano ba yun sa loob? Kahit walang tao? CQB ka? Ano ito? Marawi Sids? Oh, sir. Makita yan lahat. Supported yan ng kwan. Tapos, binablind pa nila yung presidente. Sabi tuloy ng presidente, sir,
walang armas yung mga pumasok dyan, matiwasay. Kaya sir, DILG concern ito, PNP chief concern ito sir. Hindi ito Armed Forces of the Philippines concern. Kaya sumusumbong ako sa inyo. Kawawa sir, mga subordinate dito, yung mga pulis dito, dahil sumusunod lang sila. Oh, biruin nyo sir na ganun ang pinapatupad nila sir na hindi na makatarungan na lahat na ginagawa. So paano ba yan sir? Ginawa na nilang Mount Diwalwal itong simbahan at saka yung paaralan? Ay, naku. Wala, hindi. Tumatawa nga kami doon sir sa headquarters ng mga army doon just kahapon kasi yung kahapon nandoon ako sa Titipan, ganon din ang mga daing ng mga kasi labas-pasok lang ako sa army headquarters at saka sa Katitipan Maria lang na nagre-respeto yung mga subordinate doon sir dahil matagal ako, kilala ako kahit ano pa man tumatayo yan, magsasaludo. So hindi naman lahat ng nandito sir na pulis na na mga talawag o tawag natin dyan, yung mga demonyo. Ilan-ilan lang pero mayroon talagang mga istalawag. Ang ibig kong sabihin sir, kung makita nyo yung video ng police brutality na kung paanong ginawa nila, just imagine sir, mga reservist yan sir, sa atin yan, sa Forces of the Philippines yan, kung paano nila sinipa, kung paano nila, grabe, pati babae pa naman. Isa tao, walang armas, 6. Akala mo, sobra pa sa buaya na itip nila yung bunganga ng buaya. 4 lang yung kumukuhan sa buaya na kung kunin ka dyan, sigurado, kuhan dyan ito pa, harmless. Yung isa pa dyan, na nakahubad na. Doon papunta sa may hangar yata yun. Tapos, hinubaran ng t-shirt. 4, 6 yata sila doon. Yung isa may nag-attempt pa na trigger. Ano grabe naman sir yung yung police brutality. At si Ma'am Nuri, yung executive secretary dito, ginagalang. PhD yan, doktor yan. Grabe. Bigla mo lang Peter Spray. Naku. Hindi ko mailarawan ang cancer, yung karumal-dumal na ginagawa ng ibang mga kapulisan dito kahit kasama ko man yan. Yung iba, mababait man yan. Pero, ayun ko pa paano yan. So kaya nga sir, si DIL Secretary Abalos at saka ito si Undersecretary Vasquez, magbabanggit man sila, magdepend sila, hindi katulad ni Attorney Israelito Torion yung legal officer dito sa legal counsel dito sa QGC sir, na based lahat sir sa mga civil code, may mga article. Kaya sabi niya, mag-research. Makita man yan sir sa reaction doon sa Senate. Sinusumi na lang Sir Abalos dahil yun man talaga ang nangyari doon sa Senate na parang hindi mo alam yung mga kuwan mo, wala kang kumbaga, wala kang mga reference no, kung sa amin pa buka lang ang ating bunganga kahit yung word lang na fugitive ay hindi nyo ma-find. Kaya tuloy yung presidente, binigyan nyo ng maling information. Fugitive na rin siya. Kahit nandyan sa batas na habang ang tao ay accused pa, hindi mo pwedeng i-charge ng fugitive. Yan ay doon lang sa mga convicted. Binanatan kayo ni Attorney Torion
na ganun, mag-research. So, kaya sir, Secretary Lokber Samen, sir, at saka Secretary Gibo Sedoro, idol ko po kayo, sir, sa justisya. Kayo po, sir, ang institusyon. Hindi po kayo, sir, mababayaran. Pinapagtanggol po kayo na sa akin lang sarili, sir. Pinatanggol ko po kayo dahil hindi ako naniniwala sa mga chis. Sa Intel din po ako lumaki, sir, nung enlisted pa ako. Kaya bago yan mga chismis na yan, dadaan mo muna yan sa mga proseso hanggang magtotoong report. Kaya sa inyo, sir, kaya sabi ko, kayo ang tatawagan ko. Kung tumatawag na ako ngayon, sir, sa inyong dalawa, sir, para Supreme Court na rin ang tinatawagan ko, sir. Kayo na po ang justisya talaga. Kayo ang nakakaalam. Maliwanag sa inyo dyan, sir. Lahat ng pangyayari, hindi basta-basta kayo, sir. Biruin mo, bartap na, sir. Ilang taon na ang experiences niyo, sir. Nagiging pangalawang thesis niyo na po ito, sir. Nagiging D&D noong panahon pa, sir. Sabi ko nga, nagkita pa tayo doon, sir, sa Task Force Davao. Executive officer pa ako. So, kahit din sa ating executive secretary, kaya sir, ngayon sir, ako sir nananawagan, sana sir maawa po kayo. Kasi sir, Pilipino man tayo lahat, we are all nationalistic, mayroon tayong patriotism sa ating bansa. At higit sa lahat, sir, yung justisya ay lalo-lalo na sa inyo, sir. Nandyan talaga yung justisya sa inyo. Lastly, sir, sa aking capacity, sir, sa enlisted, nung sa Samar pa ako na-sign, sir, grabe rin yung pang-apply sa amin, sir, na ginawa na aming brigade commander. Maalala ko noon, sir, corporal pa ang rangko ko noon. Pero kaming mga enlisted personnel, sir, doon sa Samar, nagkaisa kami, sir. Nagsumbong din kami. Kagaya nito ngayon na sinusumbong ko sa inyo. Pagsumbong kami, sir, gumawa kami doon ng lahat ng mga kabulastugan, lahat ng mga inhuman na ginawa sa amin ng aming brigade commander. Hindi social media o hindi cellphone dahil wala pa mang cellphone noon, sir. Sumulat kami, sir, LBC. Kami, sir, may ilang officer lang doon, 3, 4 lang yata ang nagpirma, sir. Pero binigyan kami, sir, ng justisya. At doon, grabe, sir. Grabe yung tuwa namin, sir. Dahil pati yung mga military dependents, ganun din, sir. Tuwang-tuwa sila. At yun ang justisya na pinalitan kaagad nila, sir, yung commander doon sa Samar nung nandoon ako during the time. At nagkaroon kami ng justisya, sir, dahil yun nga, sir, nagsumbong kami. Ngayon, sir, ako nakikiusap, sir. Kung pwede pa, sir, magluhod ako at humingi ng tulong sa inyo na sana bigyan nyo ng justisya din po yun na nangyari ngayon. Hindi na po makatao ito, hindi na po makatarungan, sir. Imagine, celebration ngayon, sir, ng 39th anniversary ng Kingdom, sir. Sa loob, sir, ng cathedral, na dyan sana kami worship ngayon, wala na, sir, hindi na kami makapasok dahil binutas na nila yung altar doon. Imagine, sir, house of worship. Ito na lang, sir, masabi ko, sir, sa personal ko na lang nakuhan. Bago ako naging membro dito, sir, bago ka man dyan makapasok, sir, magkuhan ka muna, meditate, magbulay-bulay, i-reconcile mo muna lahat ng nagawa mo o hindi mo nagawa, ng mga kasalanan man sa isip, sa puso, singin, sa pandinig. Magkuhan ka muna, cleansing.
Tapos bago ka papasok dyan, kasi banal na dako yan, dyan ang presensya ng ating Diyos. So ganun kakuan. Tapos during that time, bago pa ako dyan, first time ko nagsimba, hindi basta-basta yung presence ng ating Diyos. Akala ko nga, gikuan ako gibayaw ang tawag niyan. Pinuan ako doon sa Lapaap dahil grabe talaga. Hindi makaya ang presensya. So ngayon sir, yun, ito na nang ginawa nila. Ayaw ko paano yan. Tapos ngayon sir, wala na, sa labas na lang kami mag-celebrate siguro sa labas talaga sir. Kasi nag-declare naman sila na wala nang hindi naman kapasok lahat. Ganon din sir dito sa Jose Maria College, 2 weeks na. Online lang ang klase. So, yun ang mga daing ko sa inyo, sir. Sana pakinggan niyo, sir. Maawa kayo, sir. Dahil sabi ko nga, hindi pa rin nawawala ang batas sa inyo, sir. Kayo ang tunay na batas. Pillars of justice, sandigan. Wala nang ibang hustisya. Ito noon, pero hindi ko na-expound, sir, kung bakit na nag-exist si Rizal, bakit nag-exist si Bonifacio. Patagal na ng usapan yan, sir. Basta ganun ang linya, sir. O nag-exist man ang aming mahal na pastor. Ganyan yan sa mga inaapi, lahat-lahat kinukunan ng karapatan. So, sana sir, maawa naman kayo sir. Yun lang ang panawagan ko kay Sir Luke Bersamin. Ginagalang ko. At saka kay Sir Gibo Chidoro, sir. I respect you so much, sir. So talaga ang hanggang ngayon hindi na nagbabago yung mga pagtingin ko sa inyo, sir. Wala na akong masabi ng iba. Yes. Yun sana lang, sir, pakinggan niyo yung panawagan ko, sir. Panawagan din ito ng buong QOGC at lahat ng naapi sa buong Pilipinas. Yun din ang daing nila. Yun lang po, sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat.